Sabi ng nagpatotoo, kami ay nasa silid nang kami ay unang nagkaroon ng karanasan. Ang silid ay nagsimulang mapulo muli ng liwanag mula sa presensya ng Panginoon. Iyon ay napakalakas sa anupat nagliwanag ang buong silid. Ang silid ay puno ng kanyang kaluwalhatian, sadyang napakainam sa kanyang harapan. Sa mga nagnanais po na magkaroon ng kopya, bibigyan po namin kayo, libre to. Naibigay nga noon kila Tate Rogelio, kila Nanay Roselma. Ngayon pa na high-tech na, may printer na tayo. Ngayon pa kayo hindi mabibigyan. Ipabasa nyo sa mga anak nyo. Kung ayaw nilang basahin, kayo mismo ang magbasa sa kanila. I-share nyo. Natutuwa ang langit at impyerno. Mami naman, kahabagan nyo, mga kamag-anak nyo, mga anak nyo. Kahabagan nyo sila, mga minamahal. Hallelujah. Sabi dito, sinabi ni Jesus sa amin, mga anak, ngayong ipapakita ko sa inyo ang aking kaharian, pupunta tayo sa aking kaluwalhatian. Naghawak-hawak kami ng aming mga kamay at kami ay umangat pataas. Tumingin ako pababa at napansin ko na umalis kami palabas ng aming mga sariling katawan. So iniwan nila yung kanilang mga katawan. Mga minamahal, sa aming pagalis sa aming mga katawan, kami ay nadamtan ng mga puting damit at nagpasimula kaming umakyat ng napakatulin. Isipin nyo ha, galing sila sa impyerno. Ngayon naman, patungo na sila sa langit. Pinatutuo ko na to ng March last year. Ngayon June, grabe ilang buwan ang lumipas bago natin maisagawa ito. Dami kasing kumukontra. Hallelujah. Hindi ka na nga sumusuporta, kumukontra pa. Hallelujah. Sabi dito, dumating kami sa harap ng isang magkapares na pinto na siyang pasukan sa kaharian ng langit. Kami ay namangha sa nangyayari sa amin. Salamat na lamang at kasama namin si Jesus, ang anak ng Diyos, kasama ang dalawang anghel na may 3 na pakpak. Ang una ko nakita ay isang usa, kaya tinanong ko ang isa sa aking mga kaibigan. Pangalan niya ay Sandra. Ikaw ba ay nakatingin sa parehong bagay na aking tinitignan? Hindi na siya umiiyak o sumisigaw ngayon tulad ng ipinakita sa amin sa impyerno. Siya ay nakangiti at nagsabi, "Oo, Isaw, ako ay nakatingin sa isang usa." Kaya nalaman ko na ang lahat ay totoo. Kami nga ay nasa kaharian ng langit. Lahat ng mga nakakatakot na nakita namin sa impyerno ay biglang nakalimutan na. Naroon kami nagsasaya sa kaluwalhatian ng Diyos. Pumunta kami sa kinaroroonan ng usa. Sa likod nito ay natindig ang napakalaking puno. Ito ay nasa gitna ng paraiso. Ang mga anghel ay nagpasimulang makipag-usap sa amin, subalit hindi namin maunawaan kung ano ang kanilang sinasabi. Ang kanilang mga wika ay ibang-iba sa atin. Wala rin katulad na anumang wika sa mundo. Ang mga anghel na ito ay pinapapasok kami at binuksan nila ang napakalaking pintuan. Nakita namin ang isang napakagandang lugar na mayroong iba't ibang mga bagay. Nang kami ay pumasok, isang ganap na kapayapaan ang pumuno sa aming mga puso. Isipin nyo, pagdating doon, wala nang problema, wala nang pagsubok. Hallelujah, puro kapayapaan na lang. Lahat tayo magsabi ng amen. Sabi natin, kapayapaan. Lahat tayo, kapayapaan. Para magising tayo, mga minamahal. Hallelujah. Ang tinuro sa amin, dahil ako'y namalagi din sa Barte, mga minamahal, kasama ko ang isang beloved preacher. Hallelujah. Doon, sa main church, ng mga panahon na yan, 2021, 2022. Tinuro na kapag overnight, kapag inaantok ka, tumayo ka, mga minamahal, para malabanan yung antok, para hindi sayang yung sinasabi sa banal na pulpito, mga minamahal. Hallelujah. Praise God. Palakpan natin ang mga Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, hindi natin ito uulitin, mga minamahal. Ang sabi dito, ang mga anghel ay nagpasimulang makipag-usap sa amin, subalit hindi namin maunawaan ang kanilang sinasabi. Ang kanilang wika ay ibang-iba sa atin. Heavenly language. Wala rin katulad na anumang wika sa mundo. Ang mga anghel na ito ay pinapapasok kami at binuksan nila ang napakalaking pintuan.
Nakita namin ang isang napakagandang lugar na mayroong iba't ibang mga bagay. Nang kami pumasok, isang ganap na kapayapaan ang pumuno sa aming mga puso. Ang Biblia ay nagsasabi sa atin na bibigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan na hihigit sa lahat ng kaunawaan ng tao. Pilipos 4:7. Tulungan niyo po ako, mga beloved elder. Punta po kayo dito para pag may nabanggit po na verse, basahin natin sa Pilipos 4:7. Kung kaya po magbasa at maliwanag pa. Hallelujah, praise God. Pilipos 4:7. Kung nais yung magamit, pumunta kayo dito. Magbasa kayo ng Biblia. Yan ang fundamental, pinakaunang bagay na gagawin mo. Magbasa ng Biblia. Hallelujah. Ang Biblia ay nagsasabi sa atin sa Apokalipsis 2:7. Ang sino man na may pandinig, hayaan siyang makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ipagkakaloob ko sa mananagumpay ang makakain mula sa puno ng buhay na nakatindig sa gitna ng paraiso ng Diyos. Bakit ko sinasabi sa inyo mga bagay na to, mga minamahal? JR? Hindi ka nga dito, magbasa ka nga. Beloved brother, JR ba? RJ? Hallelujah. Hallelujah. Andiyan pa ba kayo, mga minamahal? Sinasabi ko to sa inyo. Paghahanda. Sige, abang may announcement natin ang LOP. Sa mga may tinga, sinasabi ng Biblia, Revelation 2:7, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa lahat ng iglesia. Hallelujah. Ang sabi, pagkakaloob ko sa mananagumpay ang makakain mula sa puno ng buhay na nakatindig sa gitna ng paraiso ng Diyos. Basahin po natin Pilipos 4:7. Hallelujah. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 7. Ganito po ang pagkakasabi. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayo ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Amen. Yan ang kapayapaan. Hallelujah. Wala ba yung natin dyan, yung verse sa monitor natin? Pilipos 4:7, Revelation 2:7. Hallelujah. Ang punong ito ay isang simbolo ni Jesus. Dahil si Kristo ay buhay na walang hanggan. Sa likod ng puno ay isang ilog na may malakristal na tubig. Ito'y napakalinaw at napakaganda. Hindi namin nakita kailanman sa mundo. Nais na lamang naming manatili. Nais na lang naming manatili sana sa lugar na iyon. Maraming beses sinabi namin sa Panginoon, Panginoon, pakiusap, huwag mo na kaming alisin sa lugar na ito. Maraming nagpatotoo. Hallelujah. Sinong naniniwala na totoo ang langit? Magsabi ng Amen. Kasi kung Kristiyano ka, tas nandito ka, tas hindi ka pala naniniwala sa langit at impyerno, ba't ka nandito? Lahat ng naniniwalang totoo ang langit, magsabi, totoo ang langit. Hallelujah. Anong sabi nila? Tumugon ng Panginoon sa amin, mahalagang bumalik kayo upang magpatotoo sa lahat ng mga bagay na aking inihanda sa mga nagmamahal sa akin. Dahil ako ay malapit nang bumalik at dala ko ang aking gantimpala. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Malapit nang bumalik ang mahal na Panginoon. Parang napakatagal lang talaga ngayon. Dahil tao tayo, we are bound in space and time. Tayo ay kulong sa loob
ng kalawakan at panahon. Mga we are bound by space and time. Dahil tao lang tayo. Bukas, o mamaya, matutulog tayo after overnight, normal na araw, magdamag tulog, gigising ng umaga, paulit-ulit na cycle, hanggang tumanda ka, hanggang kunin ka na ng malapay noon, hanggang magpahinga ka sa buhay mo. Ganun ang buhay ng tao. Pero ang Diyos, mga minamahal, nasa labas siya ng time and space. Bakit? Ano sabi ng Hebreo 13:8? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. He is the Alpha and Omega, the first and the last. Alam niya ang simula at ang wakas. Kaya nandito tayo. Alam ng malapay noon yan. Alam ng Diyos kung anong mangyayari sa susunod na linggo, sa susunod na taon, dekada, siglo. Mga minamahal, at siya lang ang nakakaalam kung kailan siya babalik. Kahit ang mga anghel sa langit, hindi nila alam. Mga minamahal, tanging mahal na Panginoong Hesus lang ang nakakaalam ng kanyang pagbabalik. Palakpan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Hindi ko alam kung sasabihin ko na. Hallelujah, yung sinasabi kong paghahanda. Sige, saka na lang. Sabi dito, mga minamahal, nang makita namin ang ilog, nagmadali kami rito at sumisid. Naalaala namin ang kasulatan na nagsasabi na sino man ang sumampalataya sa Panginoon, mula sa kanyang tiyan ay dadaloy ang mga ilog ng tubig ng buhay. 1:7-38. Basahin po natin, mga minamahal. 1:7-38. Pag natapos natin itong unang patutuo, God leading kung itutuloy natin. Hallelujah. John 7:38. Sa aklat ng Juan, Kapitulo 7, versikulo 38. Ganito po nga pagkakasabi. Hallelujah. Amen. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, hallelujah, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig ng buhay. Amen. Amen. Praise the Lord. Sabi diyan, mga minamahal, ang sino mang sumasampalatay sa Panginoon, mula sa kanyang tiyan ay dadaloy ang mga ilog ng tubig ng buhay. John 7:38. Ang ilog sa ilog na ito ay tila baga may buhay sa kanyang sarili. Kaya nilubog namin ang aming mga sarili rito. Sa loob at labas ng tubig, nakakahinga kami ng maayos. Yan ang nasa langit, mga minamahal, tubig ng buhay. Hallelujah, hindi ka kinakailangan na magtiis ng paghinga. Dahil doon ay buhay. Walang kamatayan doon, mga minamahal. Kaya nakakahinga sila sa tubig. Ano sabi dito, mga minamahal, ang liwanag sa loob at labas ng ilog ay karaniwan. Sa langit, ang liwanag ay hindi nagmumula sa isang dako. Ang lahat ng bagay ay maliwanag na lamang. Ang Biblia ay nagsabi sa atin na ang Panginoong Hesus ang liwanag ng lungsod na yaon. Revelation 21:23. Pakitulungan naman po sa ating monitor yung ating verse. Revelation 21:23 at Revelation 21:4. Malapit nang matapos yung unang patutuo. 7 sila pero 6 lang yung na-record na patutuo, mga minamahal. Sa pamamagitan ng aming mga kamay, kumuha kami ng ilang isda mula sa tubig. Hindi sila namatay. Kaya tumakbo kami sa Panginoon. At tinanong siya kung bakit. Ngumiti ang Panginoon at sumagot, sa langit, wala ng kamatayan. Sa langit, wala ng kamatayan, wala ng pag-iyak, wala ng sakit. Palakpan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Sinasabi natin to para mamaya pag umawit tayo, sikapin natin na maramdaman ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Nakakalungkot kapag araw ng gawain, kapag overnight natatapos tayo. Hindi tayo naiiyak sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Sikapin natin na maramdaman ang banal na presensya ng mahal na Panginoon sa ating pagpupuri. Hallelujah. Sabi dito,
Umalis kami sa ilog at pumunta sa iba pang lugar na aming masusumpungan. Nais naming mahipo, maranasan ang lahat ng bagay. Nais naming dalhin lahat ng bagay pabalik sa mundo kasama namin dahil lubha kaming namangha sa mga bagay-bagay sa langit. Ang mga ito ay hindi basta-basta maipapaliwanag ng mga salita dahil sa kadakilaan ng mga bagay sa kaharian ng langit. Yung binasa natin kanina, 2 Corinthians 12, 2 Korinto 12, yung binasa natin kanina. May mga bagay kaming nakita na sa anumang paraan ay hindi namin kayang isalarawan. Hindi mo ma-describe yung mga bagay. Hindi nila na-describe yung ilang bagay na nakita nila doon. Ano sabi, mga minamahal? Pagkatapos dumating naman kami sa isang napakalapad na lugar. Isang kamangha-mangha at napakagandang lugar. Ang lugar na to ay puno ng mga mamahaling bato, ginto, mga esmeralda, mga ruby at mga diamante. Ang sahig ay yari sa purong ginto. Pagkatapos, pumunta kami sa isang lugar na mayroong 3 malalaking aklat. Sa langit, mayroong 3 malalaking aklat. Ang una ay isang Biblia na yari sa ginto. Sa mga awit, sinasabi sa atin na ang salita ng Diyos ay mananatili sa langit magpakailanman. Palakpan natin ang mahal na Panginoon. Awit 119, 89, mga minamahal. Pakibasa po, mga awit. 119, verse 89. Yan. Isulat nyo po, mga minamahal. Magagamit nyo rin po ito sa inyong mga paghayo. Kapag may hahayuan po kayo, mga minamahal. Hallelujah. 119:89, sabi dito, magpakailanman, O Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit. Minsan napapalakpan natin ang mahal na Panginoon. 119:89. Nakatingin kami sa isang napakalaking Biblia na ginto. Ang mga pahina, ang kasulatan, lahat ay yari sa purong ginto. Hallelujah. Matanong ko lang kayo, tay. Nabigyan kaya si Nanay Remedios, Kadis, noon? Ito. Tingin niyo po, nabigyan kaya siya noon? Nabigyan po, no? Alam ko, nabigyan yung mga kapatiran noon eh. Nakakalungkot lang talaga at nauna na sila dito sa binabasa natin ngayon. Hallelujah. Kailan to ituturo? Eh, wala namang interesado dito. Maminaman. Hallelujah. Ako, tinuturo ko na agad. Binabasa ko sa inyo para hindi na rin kayo mahirapang magbasa. At habang may boses pa ako na may lalabas sa aking big, may lakas pa. Hallelujah. Sabi dito, unang aklat ay Biblia. Ay kalawang aklat na nakita namin ay mas malaki pa sa Biblia. Hallelujah. Sana talagang attention to details kayo, nakikinig kayo, mga minamahal. Ito ay binuksan at isang anghel ang nakaupo roon. Nagsusulat sa loob ng aklat. Lahat ng binabasa natin, lahat to totoo. Ito lang talaga yung pinakadetalyado na nagsulat ng patotoo. Merong mga kapatiran noon, napunta na rin sila sa langit, hindi lang talaga nila may patotoo ng maayos. Yung talagang informative na pagpapatotoo. Kasi yung maedad na, yung nanay ni Nanay Josephine Lumboy, si Nanay Josepina, nilehan siya. Doon sa Pangawilan, nilehan siya. Sabi niya, nasa langit na ako, pinabalik niyo pa ako. Tapos ewan ko kung ilang araw lang, yun nga, kinuha na rin talaga siya. Mami naman, pinagpahinga na siya dahil sa kanyang edad. Kaya totoo talaga ang langit, mami na mahal. Ewan ko kung na-imagine nyo. Hallelujah. Lahat ng naniniwalang totoo ang langit, pumalakpak sa mahal na Panginoon. Ikalawang aklat, sabi, mas malaki pa sa Biblia. Kung yung Biblia malaki na, may mas malaki pa sa Biblia. Ito yung binuksan na isang anghel na kaupo roon, nagsusulat sa loob ng aklat. Isipin nyo kung gaano kalaki yung aklat. At isipin nyo kung gaano kalaki yung anghel. Nagsusulat siya, nakaupo siya sa loob ng aklat mismo. Ganun kalaki yung aklat na pangalawa. Anong sabi, mga minamahal? Lumapit kami kasama ang Panginoon upang makita kung ano ang sinusulat ng anghel. Sinusulat ng anghel ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa ibabaw ng mundo. Ito na yung sinasabi ko sa inyo, mga minamahal.
Lahat ng bagay na nangyari, kasama ang petsa, ang oras, lahat ng bagay ay nakasulat doon. Lahat nakarecord, lahat nakatala. Walang takas, 24/7. Magmula nung baguhin yung calendar, kasi ang calendar natin noon, Julian calendar. Hindi ko lang alam kung tama ako. Tapos ginawang Gregorian calendar. Yung ginagamit natin ngayon, kaya meron tayong leap year kada 4 na taon. Sino yung Gregorian calendar? Sino yung author nun? Si Pope Gregory VIII. Siya ang gumawa ng ginagamit natin kalendaryo ngayon. So noong unang panahon pa lang, ganun na sila mag-control. Isipin nyo, kahit kalendaryo, kahit panahon, na kontrol nila. Pero hindi nila makokontrol ang araw at buhay ng kamatayan. Araw ng buhay at kamatayan, mga minamahal. Hallelujah. Nakasulat doon lahat ng nangyayari, lahat ng ating ginagawa. Binasa natin kanina, awit 119:89. At ito naman, Revelation 20, verse 12. Ito ay nangyari upang ang salita ng Panginoon ay maganap na sinabi, ang mga aklat ay binuksan at ang mga tao sa mundo ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa na nakasulat sa mga aklat. Revelation 20 verse 12. Isinusulat ng anghel ang lahat ng bagay na ginagawa ng mga tao sa ibabaw ng mundo. Mabuti at masama, kagaya ng nasusulat. Hallelujah. Kaya, yan dalawang aklat. Psalms 119:89, inuulit-ulit ko. Revelation 20 verse 12, pakibasa po. Apokalipsis 20:12. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 20, versikulo 12. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat, at siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Amen. Ayan, mga minamahal. Breakdown natin. Sabi dito, nakita, sino yung nagsasalita sa Revelation? Si John the Beloved. Siya na lang yung apostol na natira sa 12 dun sa 12. Isipin nyo lahat, mula kay Peter hanggang sa mga iba pang apostol, lahat sila pinahirapan, pinatay. Meron pang binalatan ng buhay, mga minamahal. Anong parusa kay John? Tinapon siya sa kumukulong langis. Pero yung langis ng tao ay hindi umbra sa paglangis ng Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Siya ay pinakuluan sa kumukulong langis. Nagulat yung mga Roman soldiers. Hindi na mamatay ang propeta. Anong ginawa nila? Hinango nila. Pinatapon sa isla ng Patmos. At anong sabi niya dito sa Revelation 20? Kaya sinasabi ko sa inyo, paano nyo maintindihan ang Revelation? Kung wala Genesis to Malakay, Matthew hanggang kay Jude, wala man lang kayo nabasa. Wala man lang kayong memory verse na sinulat. Paano nyo maintindihan yung mga revelation na mangyayari? Hallelujah. Ano sabi dito? Nakita niya mga patay. Malalaki, maliliit, nakatayo sa harapan ng luklukan, white throne judgment. Nabuksan ang mga aklat. Yan. Una, nabuksan ang mga aklat. Pangalawa, nabuksan ang ibang aklat. So napakaraming aklat. Na siyang aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Lahat ng ginagawa natin naka-record. Hallelujah. 119:89 ng mga awit at Revelation 20:12. Isinusulat ng anghel ang lahat ng mga bagay na ginagawa ng mga tao sa ibabaw ng mundo, mabuti at masama. Nagpatuloy kami sa lugar na naroon ang ikatlong aklat. Ito ay mas malaki kaysa huling aklat. Grabe. Ito na yung pinakamalaking aklat. Ang aklat ay nakasara. So yung Bible, nasa iyo kung nakasara o bubuksan mo. Nasa iyo kung ikaw ay magbabasa o hindi ka magbabasa. Yung pangalawang aklat, yung records, mga minamahal ng mga tao, pangalan, data, ginagawa, trabaho, income, negosyo, lahat nakasulat. Sinong magulang, lineage, lahat.
mga ninuno, nakasulat, nakabukas. Ongoing ngayon, nagsusulat ang anghel sa langit. At yung pangatlong aklat, mga minamahal, hallelujah, nakasara. Subalit lumapit kami rito. Kaming 7 ay sama-samang ibinaba ang aklat mula sa kanyang lalagyan ayon sa utos ng Panginoon. At inilagay namin ito sa ibabaw ng isang haligi. Ang mga poste at mga haligi sa langit ay kamangha-mangha. Hindi siya tulad ng mga gawa rito sa ibabaw ng mundo. So dito nahiwagaan ako. Ano kaya yung pangatlong aklat? Ang mga haligi ay tulad ng tirintas. Ang mga ito ay yari sa iba't ibang mamahaling bato. Ang ilan ay yari sa diamante, iba ay yari sa purong esmeralda, iba ay yari sa purong ginto, ang iba ay yari sa kombinasyon ng iba't ibang mamahaling bato. Nauunawaan ko na ang Diyos ang talagang may-ari ng lahat ng mga bagay tulad ng nasusulat sa Hagay 2:8. Basahin po natin. Hagay, verse 2. Chapter 2, verse 8. Sabi dito, ang pilak ay akin at ang ginto ay akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya ano nga hanapin natin? Bakit tayo mababalisa kung wala tayong kakainin, kung wala tayong pera, wala tayong panggastos? Ang Diyos natin ang may-ari ng lahat. Ano lang gagawin natin? Maminamahal, magtiwala at magtapat sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpan natin ang mahal na Panginoon. Kaya pala, ganun na lang yung pag-warning ni Apostol Pablo tungkol sa salapi. Sabi niya, for the love of money is the root of all evil. Ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Tapos enumerate niya lahat. Lahat ng kasamaan ng tao, andun yung magagalitin, mainitin ang ulo, maibigin sa salapi. Kaya pala ang tao, matagal lang dineclare ni Pablo, na ang tao mainitin ang ulo kapag walang pera. Hallelujah. Napakahirap talaga, mga minamahal. Pero sabi ng mahal na Panginoon, hallelujah, God will supply all your needs according to His riches and glory. According to His riches in glory. Palakpan natin ang mahal na Panginoon. Ayon sa kanyang yaman at kaluwalhatian. Hindi kanya bibigyan ng yaman, hindi kanya bibigyan ng bahay, sasakyan, kung hindi siya maluluwalhati. According to His riches and glory. Ayon sa kanyang yaman at kaluwalhatian. Baka pag nanalo ka sa loto, makalimutan mo nang maglingkod sa Diyos. Marami nga nag-abroad dito, nakalimutan na kagad yung kanilang mga pangako. Paano pa pag pinagpala na? Maminamahal, yan ang sinasabi ng Apostol Pablo, na God will provide all your needs according to His riches and glory. Bibigyan ka lang ng pagpapala ng mahal na Panginoon ayon sa kanyang yaman at kaluwalhatian. Lahat tayo magsabi na amen. Ang sabi dito, mga minamahal, na unawaan ko ng Diyos ay lubhang napakayaman at siyang nagmamay-ari ng lahat ng yaman sa buong mundo. Naunawaan ko rin na ang daigdig sa lahat ng kanyang karangyaan ay pag-aari ng ating Diyos at nais niya itong ibigay sa lahat ng sa kanya ay nagsisihingi sa pananampalataya. Susunod na verse, Awit 2:8. Ang sabi ng Panginoon, so parehong 2:8. Yung isa kanina Hagay, ngayon naman yung awit. Ang sabi ng Panginoon, humingi ka sa akin at ibibigay ko sa iyo ang mga bansa bilang mana. Ang aklat na ito na ipinatong namin sa ibabaw ng haligi ay napakalaki na. Upang mailipat mo ang isang pahina, kailangan naming lumakad sa isang pahina patungo sa kabilang bahagi ng aklat. So ganun kalaki yung pangatlong aklat. Para mailipat yung pahina, kailangan mo ng lakas para mailipat. Sinubukan namin basahin ang mga nasa loob ng aklat, kagaya ng sabi ng Panginoon. Nang una, napakahirap basahin dahil ito ay nasusulat sa kakaibang guhit na hindi namin maunawaan. Ito ay kakaiba sa anumang wika sa mundo. Ito ay sadyang panlangit, heavenly things, heavenly words, heavenly language. Kaya nga sabi ng mahal na Panginoon, ang mga sinasabi ko sa inyo ay mga bagay na panlangit at hindi nyo nauunawaan. Hallelujah. Ano sabi dito, mga minamahal? Subalit sa tulong ng banal na Espiritu,
Binigyan kami ng biyaya na maunawaan ito. Tulad ito ng isang bandana na inalis mula sa aming mga mata at naunawaan na namin ang nakasulat, malinaw tulad ng aming sariling wika. Tignan natin kung sasabihin kung ano yung nakasulat. Nakita namin lahat ng 7 pangalan namin ay nakasulat sa aklat. Ito na pala yung aklat ng buhay, Book of Life. Nakita nila yung pangalan doon, nakasulat. Wait lang. Break ko lang yung aking lalamunan. Nadidistract kasi ako, maminamal pag may naglalakad o may nagbulungan. Pasensya na kayo, tumitigil talaga ako. Tayo-tayo lang kasi, madaling makita. Pero nasa Cuneta Astrodome tayo. At magtumbling-tumbling siguro kayo dun. Hindi ko kayo mapapansin. Pero dito kasi, napakahalaga ng tinatalakay natin. Maminamahal. Hallelujah, praise God. Sabi dito, at walang talent pa yung boses, yung pagsasalita. Hallelujah. Sabi dito, nakita namin lahat ng 7 pangalan namin nakasulat sa aklat. Mula pagkabata ko, marami na ako narinig na patotoo tungkol sa langit, lupa. Langit at impyerno. May isa lang na patotoo, hindi ko talaga kasi natatandaan yung pangalan. Sabi niya na naginip siya na yung kanyang pangalan, unti-unti nang nabubura sa aklat ng buhay. Bakit? Nanlalamig na siya. Hindi na siya dumadalo. Kaya tayo, kung gusto natin na magningning yung pangalan natin sa aklat ng buhay, araw-araw ang paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Kung ayaw nating mabura ang mga pangalan natin sa aklat ng buhay. Hallelujah. Yan po yung nakasulat sa Revelation 3:5. Hallelujah. Sabi dito, ang magtagumpay ay daramtang gayon ng mga mapuputing damit at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan. Ulitin natin, ang magtagumpay ay daramtan gayon ng mga mapuputing damit. Susutan ka ng maputing damit. Kaya nga dito, pinapractice natin, ine-exercise natin na nakasuot tayo ng maputing damit. Mga minamahal, kapag tayo ay tumadalo, hindi lang dito sa ating pagdalo, pati sa ating mga tahanan, papraktisin natin o ugaliin natin, gagawin nating habit ang pagsuot ng puting damit, mga minamahal. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Ang magtagumpay ay daramtang gayon ng mga mapuputing damit at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay at ipahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Hallelujah. Kaya nga meron tayong kanta, When the roll is called up yonder. When the roll is called up yonder. Tignan nyo, nakalimutan ko pa yung lyrics. Basta I'll be there, yung lyrics. Ate Ebony, naalala mo yung lyrics? Tapos na tinagalog ko yun, kapag tinawag na ang listahan, siguradong naroon ang aking ngalan. Sana, lahat tayo, ipanalangin natin. Kapag nag-roll call na, tinawag na isa-isa, nandun ang ating pangalan. Hallelujah. Lahat ng gusto na nandun ang pangalan, pumalakpak sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Yan ay nakasulat saan? Mga minamahal? Revelation 3:5. Hindi buburahin ng mahal na Panginoon. Ano pang reference dito? Ano sabi ni Moises sa mahal na Panginoon? Sabi niya, mahal na Panginoon, sobrang tigas ng ulo ng mga Israelita. Sa sobrang tigas ng ulo ng mga Israelita, ano sabi niya? Burahin mo na lamang ang aking pangalan sa aklat ng buhay. So sa Old Testament pa lang, meron ng Book of Life. Meron ng listahan ng mga pangalan. Isipin nyo ganun. Man kung na-appreciate nyo yung ganung narrative, mga minamahal. Na noon pa lang, meron ng Book of Life. Noon pa lang, nakasulat na yung pangalan natin. Creation pa lang. Bakit? In the beginning was the Word, and the Word was God. Nang pasimula ay salita. Anong salita? Salita ang mahal na Panginoon mismo, ang Diyos mismo, ang verbo. Palakpakan naman natin ang mahal na Panginoon.
Sabi ng salitang Grego, ang verbo ay galing sa salitang logos. O yan, logo, andyan. Andyan ang pangalan ng mahal na Panginoong Jesus. Logos, salita, verbo. Sabi ng King James. Kaya pala sabi ng isang scientist, kapag ang buong kalawakan daw ay pinagsama-sama mo, magiging salita lahat. Hindi nila alam ang Biblia, pero matagal nang sinulat na sa pasimula ay salita at ang salita ay ang Diyos mismo. Palakpakan natin ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya pahalagahan natin ang salita ng mahal na Panginoon. Itong mga sinasabi ko sa inyo, hindi kwento. Hindi chismis, hindi istorya, hindi walang kwentang bagay. Kaya pahalagan nyo salita ng Diyos sa inyong napapakinggan. Mga minamahal. Hallelujah. Ano sabi dito? Napansin namin na ang mga pangalan na nakasulat sa aklat ay hindi ang pangalan na tawag sa amin sa ibabaw ng mundo. Kaya lahat ng pangalan ay may meaning, may kahulugan. Ang meaning ng pangalan ni Moises, iniligtas sa tubig. Ang meaning ng pangalan ni Jacob, mandaraya, dahil dinaya niya ang kanyang tatay. Kaya ang ginawa ng mahal na Panginoon, binasbasan siya. Dating Jacob, sabi, babasbasan kita ngayon, gagawin na kitang Israel. Dahil ikaw ay magiging malaking bansa. Tayo, ano kayang mga meaning ng mga pangalan natin? Yung mga tao ngayon, kung ano-ano na lang pinagpapapangalan sa mga anak nila. Meron pa ako nakita nung quarantine, ang pinangalan nila, COVID Bryant. Napakagaling na magulang. Kawawa yung anak. Lahat ay may meaning. Wala naman sigurong magulang dito, ipapangalan mo sa anak mo, Judas, Barabas, Estas. Hindi naman siguro. Hallelujah. Kaya pag magpapangalan tayo, galing Biblia, napakagandang pangalan. Hallelujah. Sabi dito, mga minamahal, hindi nila maintindihan yung pangalan nila. Dahil ang nakasulat doon ay yung bagong pangalan. Bago nga lahat eh. Lahat doon ay bago, mga minamahal. Hallelujah. Ano nakasulat sa sinabi ng mahal na Panginoon sa Lucas 19:20? Mga minamahal, huwag kayong matuwa na ang inyong mga karamdaman pinagaling. Nakapagpalayas kayo ng demonyo. Sabi ng mahal na Panginoon, maliit na bagay lang yan. Matuwa kayo at magalak ang inyong mga pangalan na nakasulat na sa aklat ng buhay sa langit. Hallelujah. Sabi dito, mga minamahal, napansin namin na mga pangalan na nakasulat sa aklat ay hindi ang pangalan na tawag sa amin sa ibabaw ng mundo. Ang mga pangalang ito ay bago upang ang salita ng Diyos ay maganap ng sabihin na bibigyan niya tayo ng isang bagong pangalan na walang sino mang nakakaunawa kundi ang taong tumanggap nito. Palakpakan natin ng mahal na Panginoon. So kung ikaw ang tumanggap, ikaw lang ang makakaunawa ng pangalan. Anong makikita natin kung may column? Column A, dito sa impyerno. Column B, sa langit. Yung binasa natin ng March 2025. Yung mga pangalan nila, o yung mga kasalanan pala, nakasulat sa breastplate. Nakasulat doon sa impyerno. Pero dito, mga minamahal, ang mga nakasulat ay mga bagong pangalan. Hindi na aalalahanin ng mahal na Panginoon ang ating mga kasalanan. Yun yung walang hanggang kapatawaran. Palakpakan natin ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Ang sabi dyan, Revelation 2:17. Sulat niyo po sa mga elders, mga tumatayo dito. Para next na kayo naman ang magtuturo. Ituro niyo po mga bagay na ito. Hallelujah. Habang magkakasama tayo ngayon, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo magkakasama. Baka sa susunod, hindi na naman tayo magkakasama. Yan ang laging tatandaan natin. Kasi may magsasabi na naman sa akin, na-miss ko na yung mga mga pangangaral mo. Hallelujah. Hindi kasi laging ganun. Hindi lagi tayo nagsasalita. Hallelujah. Last paragraph ng huling patotoo, mga minamahal. Sa langit, kaya naming sambitin ang mga pangalan. Subalit nang kami ay ibalik muli ng Panginoon sa lupa, ang mga pangalang iyon ay inalis sa aming alaala at sa aming mga puso. So yun ang ginawa ng mahal na Panginoon. Nakalimutan nila yung mga pangalan nila. Ang salita ng Diyos ay pang walang hanggan at ito ay dapat maganap. Mga kaibigan, ang Biblia ay nagsabi, Revelation 3:11,
Pwede niyo po itong ipa-memory verse sa inyong mga anak. Huwag mong pahintulutan na kunin nino man ang iyong korona. Huwag mong pahintulutan sino man na alisin ang lugar na inalaan ng Ama para sa iyo. Sa langit, mayroong milyong-milyong mga bagay na kamangha-mangha. Talagang hindi lang namin kayang sambitin ng aming mga bibig. Subalit, may nais akong sabihin sa iyo. Ang Diyos ay naghahantay sa iyo. Ang Diyos ay naghihintay sa iyo. Gayon pa man ang mga tao lamang na nagsusumikap hanggang sa huli ang maliligtas. Palakpan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Yan po ay nakasulat sa Mark or Matthew 13:13. Isipin nyo, nasa pangalawang page pa lang tayo. Maikli lang naman to. 7 pages. Hallelujah. Gusto niyo pa ba pangalawa? Kasi naantok na kayo. Kung ako lang din, gusto ko na rin matulog. Kami naman. Pero ito yung pinapagawa sa atin ngayon. Gawin natin, mga minamahal. Halimbawa, next overnight, hindi naman natin magagawa. Hallelujah. Hindi ko nga alam kung mababasa ko ito sa inyo lahat sa inyo lahat. Tuloy natin. Hallelujah. Huwag nating kainipan, mahaba pa ang gabi. Hallelujah. Second testimony. Di pa naman ako inaawat. At patuloy nating awatin. Ano bang patuloy nating awatin? Patuloy. Ilo kami ng patuloy. Agtultuloy tayo, maawatin, tanggapin natin ang testimony na sinasabi sa atin, mga minamahal. Hallelujah. Praise God.